Tang na ako sa inyo na, pero huwat ta, total, kung dili na gyud maayo ang dagan, diha na to sila singlon sa ilang pagpanarbaho. Magandang araw po sa lahat, Mayor Baste Duterte at Vice President Sara Duterte may mga bagong pasabog. Halika at usisain natin. Pero bago yan, pasubscribe at palike po ng video natin kung tayo po ay sumusuporta sa mga pamilyang Duterte. Salamat po. 6 Muslim tribes in Davao City have pledged their support for Vice President Sara Duterte by volunteering as security personnel following the Philippine National Police decision to withdraw her security detail. Jibril Nakan, Deputy Mayor of the Maguindanao Tribe, announced in letter published Eli Erlen News that they have assembled 120 volunteers, with 20 representatives from each of the 6 Moro tribes, Eranon, Kagan, Sama, Maguindanaon, Maranao, and Tausug. In his letter, Nakan expressed their solidarity and support for Duterte, stating that the volunteers are ready and available to be at your disposal at any time, should she need additional security. He said the volunteers have been thoroughly briefed and oriented to ensure they are well prepared for their roles. Their commitment reflects our deep respect and commitment to the safety and well-being of your esteemed office and family, Nakan said. Ibinahagi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang manapagtagumpayan ng kanyang administrasyon at ang kasalukuyang sitwasyon ng Davao sa kanyang ikatlong State of the City Address na isinagawa sa Rizal Park araw ng Martes. Mula sa peace and order hanggang sa ekonomiya, iniisa-isa ni Mayor Baste ang mga development sa lungsod. Ipinagmalaki ng alkalde na nananatiling insurgency-free ang Davao City. Kaluoy Ginoo, sa duha ka tuig na nawala na samok sa tong lugar, ang Bakibato, Marilog, dili perpekto, pero hinay-hinay, nagabangon na karoon po og oportunidad ang mga tao dinha ng mga lugar. Isang lugar sa Bakibato noon na pinutakte ng CPP, NPA, NDF. Mula July 2023 hanggang sa kasalukuyan, walang naitala ang Task Force Davao na terror-related incident. Dahil aniya sa mahusay na pangangasiwa ng peace and order sa Davao, mas maraming negosyante ang naengganyong mamumunan sa lungsod. Kaugnay niyan ay dumami rin ani Mayor Duterte ang mga turista sa nagdaang taon. Samantala, muli namang pinuna ni Mayor Baste ang 3 beses na pagpalit ng Police City Director sa Davao sa loob ng isang araw. Pero karon medyo naatay sitwasyon lang. I do not know kung unsay epekto ana because it is too early to tell. Sa usa ka adlaw nagkambyo ta og dili ako. Pero ang PNP, ang regional office nila, gikambyuhan ng ato city director 3 times without my consultation. So, gibypass ko, ana. Kaugnay niyan ay muli niyang binanggit sa kanyang SOCA na bibigyan niya ng pagkakataon si Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantan. Sa isang ambush interview, sinabi ni Mayor Baste na kung hindi maayos ang pagtatrabaho ni Marantan, ay kanya itong sisingilin. Di makuganahan po, mo-conclude ba diretso? Tao man na siya, kunya, probably, like I said lagi nga, medyo unusual maganda sitwasyon karon kay tungod sa politika, paminaw na ako nga grabe manipulation gikan from the administration. Pero basig day, magtrabaho lang gid po siya, di ba? Basig, walang pa siya mahimo, kay naman na sila nagtrabaho, hadlok man po tanggalon. Yan na ba, ibutang na ako sa inyo na, pero huwat ta, total, kung dili na gyud maayo ang dagan, diha na to sila singlon sa ilang pagpanarbaho. Hindi naman pinalagpas ng nakababatang Duterte na punahin ang patuloy na panggigiba ng Department of Public Works and Highways ng mga kalsadang wala namang sira sa ilang bahagi ng Davao.
Definitely, wag yung ko'y nadunggan nga na'y nalipay ang si pamungkag ninyo, niya inyo simentohon o balik. Kapoy na kayo na anak, nagkalas mo kwartas tao. Kalas mo kwartas tao yun. But anyway, para makuman lang, para dili na ta magsiglalis, nga nung na yung mga dalang nga nindot pag kayo ginabungkag, unya simintohon o balik, muhatag og listahan ang city. Unta magkasinabot ani. Unya dito na mo mupili, mo i-programa ninyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang 6 na Muslim tribe ng Davao City na kamakailan ay nagpahayag ng suporta sa kanya. Kabilang dito ang mga tribo ng Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug. Ngunit ani Vice President Sara, sa ngayon ay hindi mahalaga ang kanyang seguridad kundi ang kaligtasan ng Pilipinas. Sa kanyang written message, pinuna ng pangalawang Pangulo ang administrasyon at iginiit na dapat malasakit ang ipairal sa mga Pilipino. Kinwestiyon naman ni VP Sara ang katapatan ng mga nakaupo sa administrasyon na nagdulot ng takot sa mga Pilipino para sa kinabukasan ng kabataan. Pinuna rin ng Vice Presidente ang paghahanda ng Marcos Jr. government sa panahon ng kalamidad, lalo pat sablay ito sa pagtugon sa problema sa baha ng ulanin ang Metro Manila at karatig lugar dahil sa hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Binanatan rin ng pangalawang Pangulo ang pag-amin ng Department of Public Works and Highways na walang flood control master plan ang Marcos Jr. government. Samantala, hindi rin pinalusot ng Vice Presidente ang fund transfer ng PhilHealth papunta sa National Treasury na nagkakahalaga ng 89.9 billion pesos. Nakikita ng pangalawang Pangulo ang paghihirap ng taong bayan na maka-access sa healthcare programs ng pamahalaan matapos bawasan ang pondo ng PhilHealth. Ang mga representante sa Kamara naman aniya ay dapat nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police-to-population ratio. Aniya, dapat naiintindihan ng mga mambabatas na para tugunan ang kakulangan ng mga pulis ay kinakailangan ng makabagong teknolohiya. Pinuna ni VP Sara ang pagsawsaw ng mga mambabatas sa isyu ng iba imbes na magpasa ng makabagong batas. Pinuna rin ni Vice President Duterte ang airport officials na imbes magsumikap na magkaroon ng world-class facility at pahalagahan ang seguridad at privacy ng mga pasahero, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay sila pa ngayon ang walang imik sa ganitong issue. Matatandaan na nagkaroon ng media leak ang pag-alis ni VP Sara papuntang Germany. Nakuhanan siya ng CCTV footage, pati na ang kanyang mga anak. Bilang isang malayang bansa naman, ipinunto ni VP Sara na dapat ang Pilipinas ay tumindig laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa internal affairs ng gobyerno. Pero sa halip na manindigan, ay yumuyuko at sumusunod na lamang ang Administrasyong Marcos sa kumpas ng mga dayuhan, lalo na sa issue ng International Criminal Court. Paliwanag din ng pangalawang Pangulo na dapat nangunguna ang Pilipinas sa mga karatig bansa dahil sa sipag at galing ng mga Pilipino. Pero dahil sa mga mapanlinlang ng mga tao para maupo sa pwesto ay patuloy aniya na nagugutom, naghihirap at lumulubog ang bansa. Sa huli, binigyang diin ni Vice President Duterte na pagod na ang mga Pilipino na makita ang bansa na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Aniya, deserve ng mga Pilipino ang isang matinong gobyerno, bagay na hindi ramdam ng nakararami sa kasalukuyang administrasyon. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, ang sinasabi ni Vice President Duterte ay yun din ang hinaing ng taong bayan. Kaya ani Panelo, kinakailangan ng magising ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Madalit sabi, kailangan ng administrasyon dahil yung pangalawang Pangulo na ang nagbabalidate sa sinasabi ng ating mga kababayan.
at ang kababayan din natin na nagbabalidate sa sinasabi ng Vice Presidente, kailangan po magising na kayo sapagat hindi na ordinaryo ang nakikita at naririnig ng taong bayan. Dagdag pa ng abogado na kinakailangan ng makinig, tugunan ang hinaing ng taong bayan at kumilos ang kasalukuyang administrasyon. Dahil aniya, simula na ito ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Sapagkat yan ay simula na ng pag-aalsa. Kung hindi man sa kalsada, nagsimula na iparamdam sa inyo. Huwag na kayo maghintay na itong mga tao nito at pati ang Vice Presidente lumabas sa kalsada at magprotesta sa ginagawa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.